Hey guys, welcome to my channel. So, naisipan ko mag-vlog bago matulog, no? So, time check 10:17 PM. Sa Pilipinas, 12:17 AM. No? Umaga na ng Thursday. So, hindi. Gabi na. Tama, umaga. Umaga. Hindi, ng hapon. Hapon na pala. No? So, 10:17 PM dito. Isipan ko, meron kasi akong, may gumugulo sa isip ko regarding sa supposed to be, nagpaplano ako umuwi ng Pilipinas next year, no? Summer, mga June. Mga June ang target ko. June or July. So, mga ganon. Um, Kaso may mga ano tayo, may mga agam-agam. Kasi nga may mga developments, uh, may mga kumakalat na balita na ganyan, baka magkagulo next year. Yun ang ano yun ang problema kasi. Sabi ko, paano kaya? Ano kaya to? Baka magkagulo next year. Tapos, di ba? Kunyari, pag uwi ka ng Pilipinas dito, kunyari, yon June ako plano kong pumunta, umuwi. Dapat ngayon pa lang bibili na ako ng ticket ko. Di ba? So, ngayon pa lang bibili ka na ng ticket para makamura ka. Kasi pagka on the same month ka, nako, mahal. Yung bayon ko, ganyan ginawa eh. 2 weeks, tapos alis na siya. Bili niya sa ticket niya, 2,500, 2,400 to 2,500. Isang tao. Dalawa sila, di 5,000. Ako, kailangan ko, hindi, kailangan ko ba umuwi? Yan, kailangan ko umuwi. Last uwi ko is 2018 dahil namatay yung tatay ko. So, that's 5 years ago. Pero, kailangan ko umuwi kasi marami ako kasi kasuhin. Yung bahay ko, kailangan ko bayaran yung tax. Ewan ko ba sa ano natin, yung tax natin, hindi pa rin online hanggang ngayon. So, yung bahay ko kasi nasa boundary siya ng Lucena at saka Tayabas. So, yeah, under siya ng Tayabas actually. So, kailangan ko pa talaga pumunta dun sa Tayabas, no? Sa City Hall ng Tayabas na yung building is sinaunang bahay na gawa sa Nara ata, ganun. Tapos ginawa lang opisina. Yun yung opisina ng ano yung pagbabayad ng tax eh. No, so yun, kailangan magbayad ng tax. Tapos kung sakaling may bibili ng bahay, yun. Kaya meron nag-offer ng bumili ng bahay ko. Hindi ko pa pinopost, hindi ko pa nabi ko gagawin ko ng video, di ba? Kaso may nag-offer na nga. Kaso ang gusto niya, iloloan niya sa Pag-ibig, tapos hinihingi niya sa akin yung copy ng titulo, tsaka ng tax, tapos baka ma-approve daw after 60 days. Which I can't afford. Hindi ako pwedeng ganun. Gusto ko pag umuwi ako, magpipirmahan na. Hindi ko siya mahihintay na ma-approve pa ng Pag-ibig. Kasi usually pa nagbabakasyon ka, isang buwan lang. 'Di ba? Masyado na mahaba yung 2 months. 'Di ba? Um, what else? Yun yung mga kailangan. And, pinaka-importante, yung kaibigan ko ay kakasal. Sabi niya, attend ako ng kasal niya eh. So, yun talaga eh. The rest, ano pa pala, yung ngipin ko, magpapagawa ko ng ngipin ko. Crown. Mahal ng crown dito, no? So, ang quote sa akin, 3 ngipin, $2,100, no? Tapos sa Pilipinas, magpa-crown, sabi ng pamangking ko na dentista, yan, depende sa merong tig 10,000, may 12,000, may 20,000. So, kung yung 20,000, tatlo, 60,000 lang. So, halos kalahati. Makatipid sana ako. Pero, yun, pwede kong i-postpone lahat yun eh. Pati yung sa bahay, pwede ko i-postpone. Hindi man ako nagmamadali ibenta rin. Yung ngipin ko, pwede ko rin i-postpone. Pwedeng ipapasta ko muna. Yun lang po problema ko lang yung kasal ng kaibigan ko. Pwedeng doon ako na medyo naiipit. No? Kasi yun nga. Ano ba sasabihin ko? Yan. So, yun nga, no? May mga reasons ako para, hindi lang ako magbabakasyon eh. May mga errands akong dapat gawin, no? Hindi naman talaga ako magpupunta ron para si AJ pala, no? Dalawa kami na uuwi eh. Si AJ kasi magto 12 years old na next year. So, yun nga, ipapatuli.
Kasi dito sa US, hindi sagot ng insurance yung ano, yung circumcision, no? Ano nga siya, parang optional surgery, palliative surgery. So, out of pocket 'yon, mahal, masyadong mahal. So, parang equivalent na ng isang ticket pag dito mo pinagawa. Kaya usually 'yon sinasabay namin yung umuwi kami ng 2016, sinabay namin yung dalawa kong anak eh. Bali, yung panganay 13 at that time, yung si JM 12. 12 ba siya or mag 11 pala, magto 12. Kasi 2 years ang pagitan nila eh. 11 magto 12. So, ganun ginawa noong 2016. Eh ngayon, si AJ naman, pinakabunso, magto 12 na next year. Although, pwede pa rin siya i-postpone hanggang 13 years old. Pero, ayun lang, ayaw lang namin maging adult na siya. Tapos, pag adult na, minsan hindi mo na mapilit kung ano, magpa-circumcise or mahihiya na siya, magpatuli, di ba? So, maganda, it's better to get it out of the way. Anyway, kaso nga may gumugulo sa isip ko na paano pagka usapang prepping to, no? I-consider nyo yung pagpe-prep. Paano pagka nagkaroon ng kaguluhan next year? Kasi next year nga election dito, November 5, 2024 ang election. So, 'di ba ngayon pa lang yung China naglalabas na naman ng propaganda. Oh, may mga walking pneumonia, kung ano-ano. So, iniiwasan ko. Baka mamaya abutan ako ng lockdown dyan sa Pilipinas. Baka hindi ako makaalis. Hindi ako makauwi. Yun ang problema. Tapos, pag walang kumagat dyan sa walking pneumonia na yan, magre-resort sila ng ibang bagay, which is mas nakakatakot, no? So, ito nga, si Benny, pinapanood ko, no? Si Tucker Carlson mismo, yan, nag-usap sila. The CIA killed JFK and they're going to assassinate Trump. Dark times ahead. Yan, dark times ahead. Talaga, lakas na natin. Might be assassinated by these evil forces. And also, that they've done this before with John F. Kennedy. Tucker Carlson's the only man who's... Yeah, ginawa na daw nila yan kay JFK, no? I believe that. Kasi, iba yung pag nabalitaan mo na binaril si JFK and then nalaman mo yung details paano siya inassassinate. Medyo magdududa ka talaga eh. Unang-una, pag marunong ka sa baril, makita mo yung paano binaril si JFK. Moving target, nasa kotse, tapos elevated yung shooter's position. Ito pa malupit, ang gamit ng shooter, military surplus rifle, open sight. Open sight, hindi siya scope, open sight sabihin ng iba, may nagtatanggol pa. Paano kung magaling sniper daw yun? Magaling talaga siya. Magdududa ako. Tas headshot. Headshot moving target headshot. And then maraming mga pag nag-research kayo, maraming mga conflicting reports. Yung iba nagsasabi, nakarinig daw sila ng 2 putok, no? Tapos yung talaga sinigurado nilang patay si JFK. Ang hindi basta yun nga, no? Ang diyan, ang theory, no? Pumutok yung yung assassin. Pumutok siya, pero may mas malapit kay JFK na pumutok na headshot. No? Anyway, at that time, bihira pa yung mga nagvi-video. Meron isang nagvi-video ata, babushka lady na hindi nila mahanap. So, pero yun nga, wala pang mga smartphones noon, so hindi talaga na-record. So, puro lang, testimonies and accounts. So, eto pa, kung hindi ko pa rin kayo nakumbinse na kaduda-duda yung pagkamatay ni JFK. But after a while, yung shooter namatay. Diba? So, parang similar sa mga ganong assassination, diba? Papatayin nila yung killer para hindi na kumanta. Hindi na ituro yung sino yung mastermind. So, yun talaga. Ito. Really done this reporting, and we thought that we should ask him about that in our Tanong niya si Tucker Carlson. Last night. Tucker Carlson was live on X with us last night, and it now has been
Yeah, in-interview niya sa Tucker Carlson. Listened to by nearly 4. They're obviously going to see X as a platform. They're going to try and take X offline and metaphorically assassinate. Guys, so no matter what, ang tingin nyo kay Elon Musk, no, at least, so far, no, puro conspiracy pa lang yung mga binabato sa kanya. So far, yung X na dating Twitter, dyan pa lang talaga tayo pwedeng magpahayag ng free speech. No, na hindi ka mamblema sa censorship. Kaya, ang theory is, baka tanggalin nila yung X or yung Twitter, no, para mawala ng platform. Kasi ganyan na nangyari nung last election dito sa US, di ba? Ganyan na nangyari. Kinontrol ng mga nasa likod nito, yung mga lumalabas sa Google search, hindi mo pwedeng i-type yung Hunter Biden laptop. Hindi ka na bibigyan ng result. Basta lahat ng baho ng Biden, hindi, no, during election nun, hindi mo masi-search yun. Di ba? Tapos palagi ang lumalabas yung kaguluhan sa Amerika. Kaya ang dami nagsasabi taga-Pilipinas, ang gulo dyan sa Amerika, ang gulo. Talaga. Yun lang ang pinoproject ng media. Actually, yung magugulo, yung mga liberal cities lang. Tapos yun yung binobroadcast nila. No? Ito. X, you've spoken at length in multiple situations about how you think that we are speeding towards assassination potentially for Donald Trump in his candidacy. Okay, so yun nga, no? Ito ang usapan ngayon na kita nyo naman yung ginagawa kay Donald Trump, di ba? Kung ano-ano nung kinakaso na walang kwenta. Yung iba, yung mga liberal na friends ko sa FB, tuwan-tuwa nung nakasuhan si Donald Trump. Makukulong daw. Pero hindi lang wala naman kasi alam sa batas, pero pag tinignan nyo yung mga binabatong kaso, puro BS lang. Example, dahil nagreklamo si Donald Trump na nagkaroon ng dayaan nung last election, kinasuhan siya doon. No, imagine mo, kinasuhan ka dahil nagreklamo ka na may dayaan. So, yun ang nangyayari. So, ang sabi dito ni Tucker Carlson, pag hindi gumana yung mga ganyang tactics, baka mag-result sa assassination. Donald Trump speaks hard truths that are uncomfortable for people, and also Donald Trump is a threat to the existing system. Do you really believe that we are on our way to a physical assassination attempt? Well, I don't know what we're on the way to, but we're certainly on the way to something. I mean, the great lie that we tell ourselves is that our lives in the world are static. They're not. They're always progressing towards something. Meron talagang You should mangyayari. know what it is, but we're always on the road to somewhere. And you just sort of have to ask yourself logically, like, what's next? I mean, the amount of energy and money and time and public... Ng paninira, the amount of energy, money, time para siraan si Donald Trump para hindi siya makatakbo. Obserbahan nyo kung ano. Pag hindi umepekto yan, i-assassinate daw nila. The asshole community has taken to destroy Donald Trump is just astounding. I mean, it's honestly, it's like the moonshot. In fact, they've expended more resources on destroying Trump than they did on getting a man to the moon, assuming you believe that actually happened, and I think it's incredible. Kita mo, ultimo yata si Tucker Carlson hindi na naniniwala na karating tayo sa moon. So, it didn't work. That's the point. It didn't work. I mean, when they wanted to stop Bernie Sanders, remember, they kind of seemed to... Yeah, so hindi ko na lang baka makopyright tayo. Pero, tingnan nyo yung tactics nung kabila. No? Paano pigilan nila si Donald Trump? Kung ano-anong kaso ang binabato nila. So, may prediction dyan na baka hindi matuloy yung election next year. Magkakasuhan to the point na hindi matutuloy ang election next year. Ang problema doon, baka magkaroon ng civil war dito, no? Civil war. Parang ripe na yung America for a civil war. Talagang divided ang America. Ito ang problema ng mga liberal Democrats, no? Nasa conservatives yung mga baril. 'Di ba? Anti-gun yung mga 'yan. Nandito sa Republicans yung mga yung mga baril. Kasi 'di ba sila anti-gun? 'Di ba yung sa Austin ngayon nakakatawa eh. Yung mga anti-guns na nag-rally, ayaw nila ng open carry sa Austin University. Alam niyo, dala nila mga dildo. So, paano nila lalabanan yung mga Anyway, bahala sila. So, pero definitely, yun yung mga possible scenarios next year dito, no? November 5, 2024 ang election. So, probably before that, expect nyo na.
No, expect nyo na. Yan yung fearless forecast. Na kakasuhan nila ng kakasuhan si Donald Trump para hindi makatakbo. Pero pag hindi umepekto, baka mag-result ng assassination attempt. Pag hindi natuloy ang eleksyon, civil war, magkakagulo dito. So yun ang nakakatakot pagka inabutan na ako, tapos kasama ko pa si AJ, nasa Pilipinas kami. No? Baka hindi kami makauwi. Yun ang iniisip ko. No? So, what if naman, eto naman, what if hindi magkagulo? Kung narinig yung sinabi ni Tucker Carlson, merong lie na gustong ipaunawa sa atin na yung buhay natin is static, na walang mangyayari. Ganito lang ang status ko. Hindi. Something is always going on, no? In the background, meron silang niluluto, and masusurprise na lang kayo kung hanggang ngayon tulog pa rin kayo, na naniniwala kayo na walang mangyayari. Alam ko noong 2012, Doomsday Prepper na National Geographics. Meron doon isang episode na prepper na nagpe-prep for a pandemic. At the end of the video nung segment niya, nagsalita yung mga experts believe na hindi raw pwede magkaroon ng pandemic kasi maraming mga naka-safeguard in place. Come 2020, ano nangyari? Diba? Nag-create sila ng scamdemic. Kinreate nila yan. Kasi, mas naniniwala ako doon sa sinasabi nung 2012 na meron talagang mga safeguards in place para hindi. Problema, yan, si Fauci involved sa lab sa Wuhan, si Bill Gates nagpopondo rin dyan sa lab sa Wuhan, ganyan. Paano pa? Ang number one contributor ng WHO, kaya nagsusurvive yan, is United States. Yan ang nagpopondo dyan, United States. Ang number 2 na nagpopondo sa kanya, hindi bansa, tao, si Bill Gates. Imagine nyo, tao lang nag-ano sa kanya. Tapos ang laki ng sampalataya natin dyan. Anyway, it's up to you, do your research. So, ganun yan, nagawa nila yon. Ang prediction dyan, dahil hindi na nila mauulit yung nagawa nila nung last election kasi ang dami nang nakahalata eh. 'Di ba? Although may mga gising pa rin ngayon, mas marami na nakahalata. Uy, teka lang, parang scam yan. Hanggang ngayon di pa rin na-isolate yan ha. Tapos pagka pupunta ng restaurant, nakaganito, pagkakain, tinatanggal na. Saan na yung nangyayari lang, nagpo-float lang habang sarap ng kain mo. Anyway, yung iba nila hindi nakakalata din. I don't know. Hindi ko trabaho na gisingin kayo. Lang ako. Natatawa kung hindi pa rin kayo gising. No? Anyway, so yun nga, yun yung prepping chatters. No? Yung mga pinag-uusapan ng mga preppers ngayon na may possible na magkagulo next year. The signs are there. No? They will test the waters kung, may matatakot pa ba? May mga kakagat pa ba? Naglabas tayo ng bagong variant? Pag walang naniwala, walang kumagat, walang nagganito, iba na gagawin nila. Ibang tactics na para mapigilan yung eleksyon. Sasabihin ng mga taga-Pilipinas, anong relasyon namin sa Pilipinas? Ganyan. Hindi nyo ba alam na magkakasama silang lahat? Yung WEF na yan, si BBM, si Biden, isang grupo sila, kaya nga sila yung pinanalo nila di ba? Kaduda-duda rin yung election sa Pilipinas kung i-research nyo yan, di ba? Anyway, so I don't know, ibang topic na yan, pero do your own research. Sila, birds of the same feather, no? Flock together. Sila yan. Sila yung mga nakaupo ngayon. Sila yung mga nakaupo yan. Canada, US, Philippines, yan, magkakakulay. No? Kaya nga nung last time, big deal na nanalo sa Argentina, di ba? Hindi yan kasama sa kabal nila. Kaya big deal yon, no? Anyway, inaano nila yan per country. Si Klaus Schwab, di ba?
isa sa mga interview sa kanya, pag nahanap niya yung video, sinabi niya na yung mga young leaders nila, pinwesto na nila sa iba't ibang gobyerno. Kaya sabi ni Tucker Carlson dati, bakit hindi nakakasuhan ng treason to? Inamin niya na yung organization nila nakapwesto na sa iba-ibang bansa. Yan, kasama yung si Trudeau. Anyway, so, yun nga, no? Di ko pa rin alam kung makakauwi ako ng Pilipinas. Sinabi ko na sa inyo yung mga reasons kung bakit kailangan umuwi. And yung din, yung mga pumipigil sa akin, no? Mahirap. Ang hirap kasi sa Pilipinas, walang kalayaan eh. Akala nyo lang democracy tayo dyan sa Pilipinas, pero hindi. No? Kung anong sabihin ng nakaupo, wala tayong nagagawa, di ba? Hindi ka nga pwedeng mag-rally nang walang permit. Paano kanila bibigyan ng permit? Ayaw kanila mag-rally. It's a slippery situation. If you want to exercise your right, kailangan mo ng permit. No? Ayaw ka nga bigyan ng permit kasi kukontrahin mo sila, di ba? Mga ganong example. So, similar to what happened last time, no? Mag-implement sila ng lockdown sa isang bahay, isa lang ang pwedeng lumabas para bumili ng pagkain. So, paano mo sila masisilip kung anong ginagawa nila? Paano mo sila maimbestigahan? Hindi ka pwedeng kumontra. No? Baka mamaya sabihin pa nila, positive ka, di-isolate ka, tapos hindi ka na makita ng pamilya mo. Nasasabihin, nagka-bidco ka, tapos sinunog ka na. Isa pa yan, di ba? Ginawa ko ng video last time na, ba't ang protocol ng DOH pagka namatay sa bidco, sinusunog? Di ba? Hindi nila masagot. Ultimo general, ganun ginawa nila. Walang consent ng pamilya. So huwag kayong magtaka kung ordinaryong tao kayo. Pag kinuha ka nila for quarantine, ibabalik ka sa pamilya nyo, abo na. Ganun ginagawa nila, di ba? So, and then, you believe na nasa democracy ang Pilipinas. No? It's a totalitarian rule pretending to be a democracy. Ganyan talaga nangyari. Similar with gun control. Yan. No? Similar with gun control. Kaya may gun control sa Pilipinas eh. Hindi kayo dinisarmahan ng Pilipinas. Hindi kayo pinayagang magkaroon ng 556 para hindi kayo makalaban in case malaman nyo kung anong pinagagawa ng mga nakaupo. No? Yan ang hirap pag walang Second Amendment. Yan ang value ng Second Amendment. Yung Second Amendment sa US, hindi yan ginawa ng forefathers dito, yung mga sinaunang leader dito, para mag-hunting. Hindi. Ginawa nila yan because meron silang foresight na sa darating na panahon para hindi maulit na masakop ng ibang bansa like Great Britain at that time, abusuhin ng mga nakaupo, nilagay nila yung Second Amendment para just in case may check and balances against sa nakaupo. Magdadalawang isip yung nakaupo na, uy, sandali lang, baka umalma tong mga to. Hindi natin pwedeng gawin yan. Sa tingin nyo, yung mga nakaupo sa Pilipinas, makakapag-isip ba ng gano'n? Hindi. As they please, gagawin nila. Kasi, panlaban ng mga tao sa Pilipinas. Hindi ka nga pwede mag-rally, di ba? And gun ownership, kahit sabihin ng ibang maluwag ang gun ownership, mahirap ang gun ownership sa Pilipinas, no? Mahirap kasi ang dami requirements and may record ka. By the fact na meron kang record na ikaw ay gun owner, anytime pwede ka lang katukin and kumpiskahin. 'Di ba? Yung baril mo. They can falsely accuse you na, kasi yan privilege yan eh. Hindi yan right. So they can take that privilege anytime. Kaya nga, majority ng mga gun owners sa Pilipinas ay magsalita laban sa gobyerno kasi baka mapag-initan sila na tanggalin yung yung privilege. So, yan ang value ng Second Amendment. Okay? So, yun guys, na pag-usapan lang natin. No? Yung mga possible scenarios next year. December ngayon, malapit na matapos ang taon. And hopefully, mali ako. And mali yung mga preppers na pinag-uusapan yan. Pero majority ng mga sinasabi yung conspiracy theories nagkatotoo na. Pati yung ganito, dati kumukontra sa ganito, yung kumukontra sa ganito,
Ngayon, nag-iimbestiga na yung Kongreso dyan, sila Dan Fernandez, about excess debts ng mga may ganito. Do your own research, open your eyes, no? Huwag kayong basta maniniwala. Maski sa mga sinasabi ko, do your own research. No? Sabi nga, pag na-red pill ka there's no going back. So that's it, guys. Thanks for watching.